down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious heaven above. Humbly you came to the earth you created, all full of sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Through you I can do anything, I can do all things, for you to give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything, I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I
feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do anything. For you to give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do anything. For you to give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious bread of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord, fallen as snow. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord, fallen as snow.
King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord, foreigners, Lord. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine the light and let the whole world see. For the glory of the risen King. Jesus, shine the light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Palang araw po mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating online worship, samahan niyo po ako sa ating mensahe sa mga oras pong ito. At ito po ay makikita sa aklat po ng
Sikan Samuel, Kabanatang 12, mga talatang 1 hanggang 15. Sikan Samuel, chapter 12, verses 1 to 15. Isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, isang lungsod ay may 2 lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y duka. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang duka ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ang kanyang mga anak. Kinakalong niya ito parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinapainom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ng mayaman, lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukang iyon ang kinuha ng mayaman, at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David, saksi ni Yahweh, ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong iyan. Kailangan magbayad siya ng 4 na bisis sa kanyang ginawa sapagkat inapin niya ang duka. Sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ito ang pinasasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel. Iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. Ibinibigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati mga lipi ng Israel at Juda, at mabigyan pa kita ng higit pa riyan. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama? Ganyan ang paningin. Ipinapapatay mo ang Hitiyong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito, ako'y itinakwil mo. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim ang iyong sambahayan. Sinabi rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang inyong sambahayan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na nga ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil linapastanganan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Pagkatapos nito'y umuwi na si Nathan. Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos, Deacon Nat. Ako po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa mga ganito pong pagkakataon na ako po ay nabibigyan ng oportunidad na maipangaral ng malaya ang kanyang salita. Tayo po ay dadako na sa last quarter ng taong 2021 at ito po ang ating tema. God builds our home as He builds our leaders. At sa natitirang linggo po ng Oktubre, ang magiging tema pa rin po natin ay The Battle Belongs to the Lord. Kapag narinig natin ang salitang the battle belongs to the Lord, ano po ang pumapasok sa ating isip? Naiisip po ba natin na ang Diyos mismo ang makikipaglaban ng literal? O ang naiisip natin na lahat ng ating kinakaharap dito ay laban ng Diyos? Mga kapatid, hindi po ito literal na pakikidigma ng Diyos. Ito po ay pagtitiwala sa kanyang kakayahan, kalooban at kapahintulutan na kahit anuman po ang ating kaharapin, manalo o matalo, tayo pa rin po ay patuloy na maglilingkod sa Kanya. Ang kasalanan po ay hindi maaaring magpatuloy na para bang walang nangyari. Kailangan paalalahanan palagi ang ating kapwa na siya ay nagkasala upang hindi po siya tuluyang mapahamak. Ngunit hindi po lahat ng pinapaalalahanan ay nakikinig. Ang iba po ay ipinapakita nilang sila ay nagsisisi sa kanilang ginawa. Pero palabas lamang po lahat ng ito dahil sa kanilang puso at isip. Ang nais po nilang sundin ay ang sarili nilang kalooban. Ang masusumpungan po nating ipinakita ni David sa ating pag-uusapan ay lubos po na pag-amin sa kanyang kasalanan at paghingi ng tawad sa Diyos. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay panandali ang manalangin.
Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan, sapat na katalinuhan, Panginoon, sa bawat isa. Dalangin nga namin na kayo po ang maluwalhati namin sa araw na ito. Sa inyo namin pinagkakatiwala ito, O Diyos, sa pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Ang una po nating makikita sa ating pag-uusapan ngayon ay the argumentative meeting or confrontation o paghaharap. Sabi po sa 2 Samuel chapter 12 verses 1 to 4, isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may 2 lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha, maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Kinakalong niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinapainom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kinuha ng mayaman at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Para po mas maging malinaw sa atin, ng mayaman po ay si David at yung dukha ay si Urias at ang munting babaeng tupa po ay si Bathsheba. Ang kasalanan po ni David ay hindi nakakalugod sa Panginoon, ngunit hindi po nakinig si David sa kanyang konsensya, budhi at espiritu ng Diyos. Ngayon po nagpadala ang Diyos ng iba para makipag-usap kay David. Ang Diyos po ay patuloy na nagsasalita kay David kahit hindi po nakikinig si David. Tandaan po natin na kahit kailan ay hindi malulugod ang Diyos sa ating mga kasalanan. At dahil sa ating mga kasalanan po, ay hindi na tayo pinahihintulutan ng Diyos na mamuhay sa habang panahon dito sa lupa. Ito po ang sabi sa aklat ng Henesis, kabanatang 6, talatang 3. Sabi po, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao sapagkat siya'y makalaman. Wala tayong pagnanais na sundin ang Diyos. Ang nais lamang po nating mga tao ay sundin ng ating makalamang hangarin, tumalikod sa Diyos at makiayon sa mundo. Ang kasalanang ginawa po ni David ay inilarawan ni Nathan bilang pagnanakaw. Ito ay may kahulugan kung saan may ninakaw si David kay Urias. Sabi po sa unang Korinto, kabanatang 7, mga talatang 3 hanggang 5. Dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa. At gayon din naman ang babae. Sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag ninyong ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa. Maliban na lamang kung napagkasunduan ninyong huwag munang magsiping sa maikling panahon upang maiukol ninyo ang inyong mga sarili sa pananalangin. Ngunit pagkatapos, muli kayong magsiping upang hindi kayong matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Ang asawang lalaki po ang may karapatan sa kanyang asawang babae at ganon din ang asawang babae ang siyang may karapatan sa kanyang asawang lalaki. So napakalinaw po na walang karapatan si David kay Bathsheba dahil hindi niya po ito asawa at ninakaw niya po ito kay Urias. Ang pangangalon niya at sexual na immoralidad ay pagnanakaw, pagkuha ng isang bagay na hindi natin pag-aari. Sabi po sa 2 Samuel chapter 12 verses 5 and 6, napasigaw sa galit si David. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong iyan. Kailangang magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Sa sobrang galit po ni David sa lalaking mayaman, kamatayan po ang nais niyang ihatol. Pero sa talatang ating babasahin mamaya, ay malinaw po na hindi kamatayan ang hatol sa pagnanakaw ng tupa. Pero according po sa Mosaic Law, sabi po sa aklat ng Levitico, kabanatang 20, talatang 10, ang lalaking mangangalon niya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Gayon din ang babae. Sabi naman po sa aklat pa rin ng Levitico, kabanatang 24, talatang 17, ang sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Malinaw po na ang hatol sa mangangalon niya at pumatay ng kapwa ay kamatayan.
hindi pa po nauunawaan ni David na siya pala ang mayamang tinutukoy ni Nathan sa istorya. Sabi naman po sa aklat ng Exodo, kabanatang 21, talatang 1, kapag ang isang tao ay nagnakaw ng baka o tupa, at ito'y pinatay o pinagbili, papalitan niya ito. 5 ang ipapalit sa isang baka at 4 naman sa isang tupa. Ang parusa po sa pagnanakaw at pagpatay ng baka o tupa ay hindi kamatayan, kundi kabayaran. Gayunpaman, sa talinghaga, ang pagnanakaw at pagpatay sa kordero ay kumakatawan po sa pangangalo niya kay Bathsheba at ang pagpatay kay Urias ni David. Ngunit ang kabayaran po na ito ay nangyari sa 4 na anak ni David. Una po, sabi po sa 2 Samuel chapter 12 verse 18, pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Hindi nila ito masabi kay David sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi papakinggan ito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Pangalawa pong anak ni David, si Amnon, panganay. Pangatlo po niyang anak, si Absalom. At yung pang-apat po niyang anak, si Adonias, ay namatay din po. Pangalawa naman po nating makikita dito ay the adversity o kahirapan. Sabi po sa 2 Samuel chapter 12 verses 7 to 9, sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ito ang ipinapasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel. Iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Huda. At mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapapatay mo ang Heteyong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Ginawa po ng Diyos ang lahat para kay David. Pero sa kabila nito, ang kasalanan pa rin ang sa kanya'y nanaig. Kahit po sa buhay natin mga kapatid, halos po lahat tayo ay may karanasan patungkol sa ginawa nating mabuti sa ating kapwa. Pero sa kabila nito ay masama pa rin po ang kanilang ibinalik sa atin. Sabi po sa 2 Samuel chapter 12 verse 10, dahil sa ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Kung ano po ang sinabi ng Diyos, yun po talaga ang mangyayari. Kapag babasahin po natin kung paano talaga namatay ang ibang mga anak ni David, ay masyado po talagang bayolente. Gaya po ng pagkamatay ni Amnon. Pinatay siya habang tulog. Paano ko po nasabing habang tulog dahil lasing siya nung siya ay pinatay. Kaya wala po talaga siyang kalaban-laban. Yung pagkamatay naman po ni Absalom, tinusok po siya ng sibat sa dibdib habang nakabitin sa puno. Sabi naman po sa 2 Samuel chapter 11 verses 11 to 12, sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingan sila sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Binalaan po ng Diyos si David na dahil ginulo niya ang bahay ng ibang tao, hahayaan ng Diyos na dumating ang kaguluhan sa bahay ni David. At ito po ay nangyari. Sabi po sa 2 Samuel chapter 16 verses 21 to 22, ganito ang gawin mo, wika ni Ahitophel. Sipingan mo ang mga asawang lingkod ng iyong ama na iniwan niya sa palasyo. Sa ganoon, mababalita sa Israel na talagang kinakalaban mo ang iyong ama. At lalong lalakas ang loob ng mga kumakampi sa iyo. Kaya't kanilang ipinagtayo si Absalom ng tolda sa itaas ng palasyo upang makita ng buong Israel ang pagsiping niya sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Kung ano po ang itinanim ni David ay nagbunga. Dahil galit po ang Diyos sa kasalanan at kailangan niya po itong pagbayaran. Pangatlo naman po nating makikita dito ay the acceptance o pagtanggap. Sabi po sa 2 Samuel chapter 12 verses 13 to 15, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil nilipastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay.
Pagkatapos nito'y umuwi na si Nathan. Hindi po tinangka ni David na bigyang katwiran ng kanyang kasalanan. Nang harapin ang mga katotohanan, ang pag-amin po ni David ay kaagad. Hindi na po siya nagpaliwanag. Hindi na po siya naggawa-gawa ng kwento para i-justify pa po yung nagawa niyang kasalanan. Ang mas buong pagtatapat po ni David ay matatagpuan natin sa Aklat ng Awit, Kabanatang 32 at 51. Inalis din po ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Magiliw po na pinatawad tayo ng Panginoon. At ganun din po si David, magiliw na pinatawad ng Diyos ang kasalanan ni David. Ngunit ang hindi po maiiwasan ay yung kapalit ng kasalanan na mararanasan niya. Ang pagpapatawad po ay hindi palaging nag-aalis ng mga kakahinatnan ng kasalanan sa buhay na ito. Opo, hindi po tayo mamamatay, pero kailangan natin itong pagbayaran sa paraang Diyos lamang ang nakakaalam. Magiliw po na pinalaya ng Panginoon si David mula sa parusang kamatayan. May mga pangyayari sa talaan ng Old Testament kung saan hinihiling ng Diyos ang kamatayan at iba pa kung saan siya po ay nagpapakita ng biyaya at iniligtas ang makasalanan. Ito po ay naaayon sa katarungan at biyaya. Ang mga namatay ay mga paglalarawan kung ano po ang nararapat sa lahat ng makasalanan. Ang mga naligtas ay mga patunay at halimbawa ng biyaya ng Diyos. Bilang pagtatapos po, kaya mga kapatid, lagi po nating tandaan, dito po sa ating istorya, si David po ay lubos na nagpakita ng kababaang loob at nagsisi siya sa kanyang kasalanan. Inamin niya po ito agad at hindi na po nagmalaki. Kahit anong estado natin sa buhay, ginagampanan sa bawat iglesia, ang kasalanan po ay kasalanan sa mata ng Diyos. Mahalagang bantayan natin ng isa't isa. Kakitaan po tayo dapat ng maayos na pamumuhay bilang tagasunod ni Kristo. Opo, hindi po tayo perpekto, pero alam po natin ang tama at mali. Sa bawat kasalanang magagawa natin, lagi po nating tatandaan na ang pangalan po ni Kristo ang siyang makakaladkad, hindi po ang sarili natin. At lagi po nating isipin na wala nang magpapaalalang propeta sa atin ngayon dahil kompleto na ang lahat sa Biblia. Kaya kung babasahin po natin ito at makikita natin ng ating sarili na may nagagawang pagkakamali sa Diyos, tatanungin kita, are you willing to repent? Muli mga kapatid, huwag po nating kaliligtaan na banal ang Diyos. Opo, mapagmahal ang Diyos pero hindi po yun dahilan para magpatuloy tayo sa kasalanan dahil banal ang Diyos. Ang ating mga kasalanan ay kailangan nating tigilan. Magsisi, iwaksi ang kasalanan, talikuran ang kasalanan, tanggalin ang kasalanan dahil ang Diyos po ay banal at makatarungan. At higit sa lahat, ang kapatawaran po ay nangangailangan ng kapalit na dugong handog at ito po ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat dahil kami po ay may matututunan muli kung paano nagpakumbaba si David, inamin agad ang kanyang pagkakasala, O Diyos. Lord, kami po ay marumi. Wala pong mabuti sa amin, O Diyos. Sa mga panahon kami ay nakakalimot sa iyo. Matutunan po sana namin humingi agad ng kapatawaran. Sa mga panahong hindi ka namin naluluwalhati, O Diyos, kami po ay humingi agad sa iyo ng kapatawaran. Panginoon, marami kaming pagkukulang sa iyo. Pero minsan, sadyang nagiging matigas po ang aming puso. Hindi namin sinasabi ang aming saloobin, O Diyos. Hindi kami humihingi ng kapatawaran sa iyo dahil kami po ay masyadong nagiging kampante sa biyayang ipinagkaloob mo, O Diyos. Lord, tulungan niyo kami na hindi po maging ganito ang aming kaisipan. Na kapag kami po ay nagkakasala, kami po agad ay humingi ng tawad sa inyo, O Diyos. Hindi na magmalaki, Panginoon, pagkus lalo po kaming magpakumbaba dahil kami po ay marumi. Pero sa pamamagitan po ng inyong dugo, sa pagsasakripisyo niyo po sa krus ng Kalbaryo, kami po ay nabigyan niyo ng katuwiran. Iniligtas mo kami, O Diyos. Salamat po sa buhay na walang hanggan na inyong pinagkaloob na kahit kailan ay hindi namin makakamit sa sarili naming kakayahan, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa pagmamahal mo na patuloy naming nararanasan na dumadaloy sa amin sa kabila po ng katigasan ng aming mga ulo. Panginoon, naway
lahat po ng aral na natutunan namin ngayong linggo, Panginoon, ay may apply namin sa aming buhay. Kung paano nagpakita ng kababaang loob si David sa kanyang pagkakasala, ay maging ganun din kami, O Diyos. Kaya Lord, patuloy niyo rin ibigay lahat ng aming pangangailangan sa mga taong nakikinig, sa mga hindi namin kasama, O Diyos. Alam po namin na marami kaming kinakaharap sa gitna ng pandemya, pero salamat po sa pagbibigay ng aming mga pangangailangan. Kaya muli, Panginoon, bigyan niyo po ng kagalingan ang lahat sa amin kapag sa buong kapatiran, O Diyos, na may pinagdaraanan kung saan man, Panginoon, sa mga aspeto ng kanilang buhay, ay bigyan niyo po sila ng kalakasan. Patuloy niyo kaming protektahan pa rin po sa gitna ng pandemya ang aming kinakaharap. Naway kayo po ay naluwalhati namin, O Diyos. Sa inyo namin pinagkakatiwala lahat ng ito sa pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Naway napagpala po ang bawat isa. God bless us all.